Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa inyo mga ka-AANP. Congratulations po sa lahat ng mga graduate na bigyan ng honors at awards mula kindergarten hanggang senior high. Oops! Wait, there's more! Pwede pang madagdagan ang mga medals at trophies ninyo. Di ba kayo tapos? Marami pang darating. I'm sure sinasabi ng mga anak at magulang yan. Next school year ha, more medals, more akyat sa stage, more awards and recognitions, more ribbons. Walang masama. Natural desire po yan ng mga nilalang sa planet Earth na magsabi ng more at more pa. Nanay ko nga 82 years old na po siya. Nalulungkot siya kasi konti lang bumibili sa tindahan niya. Sabi ko, hayaan nyo na, libangan nyo lang naman yan Ano pa ba ang gusto nyo? Aba, ang sagot po ay, gusto ko pa ng milyon. More pa para may maipamana ako sa inyo. Ang sabi ko naman, di na kailangan may pinamana na kayo sa amin. At ang aking anak naman, more shoes. Shoes pa more. Kaya ako naman ay dapat may pesos pa more. Nakaka-relate ho ba kayo? Kayo po, ano ang gusto nyong more? More pa more. Ano ang nais mong more, kapatid? Alam niyo po ba na gusto rin ni Lord ng more? Oh yes! Good news po ito. Gusto niya tayong bigyan ng more. Ako po ay nagpo-post ng Word of God every day sa my story ko per chapter. At nung dumating ako sa John 10:10, may nakalimutan akong isulat na word. Yun pala ay ang word na more. Nung binalikan ko ang verse at more ang nakalimutan ko, naiyak ako sa tuwa at mangha kay Lord. Ang hangad pala ni Lord ay matanggap natin ang more. Ito po yung verse na tinutukoy ko. John 10:10, New King James Version, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." This word spoke to me clearly. I hope it will speak to you too. Akala ko, have it abundantly lang. Yun pala, may more abundantly. Lord, marami pong salamat na gusto mo kami na mapagpala sa araw na ito. Buksan mo ang aming puso't isip, nang sa ganon, Panginoon, makamtan namin ang nais mo sa aming buhay. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa magandang balita Biblia, ito po ang salin, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Masagana na, lubos pa. But take note, ito po ay para lang sa mga tupa ng Diyos. Kung di ka kabilang sa sheepfold o pangangalaga ni Lord at ikaw ay hindi nagpapaalaga, tumatakas ka, ligaw na tupa ka, walang masaganang lubos. Maaring meron kang masaganang material sa kabilang pastulan. Pero yung tinutukoy ni Lord na life more abundantly ay wala ka. Kaya importante na nagpapapastol tayo sa greatest shepherd at all times. Ano ba kasi itong life na tinutukoy ni Lord? Life more abundantly. Ito po yung life in Christ while living on this planet Earth. Kung ang buhay natin ay kay Kristo, what He has, we have. He is love, therefore meron tayong love. He is peace, therefore may kapayapaan tayo. He is the joy, the hope, and the strength. Therefore, meron tayo nun. At more abundantly pa, masaganang lubos. Contrary po sa isang magnanakaw, the thief comes to steal, kill, and destroy. Para magnakaw, pumatay, at manira. Pero si Lord Jesus Christ, pumarito siya para magbigay ng buhay at di maninira ng buhay.
masaganang lubos na pamumuhay. Yan ang ibinibigay ng Diyos sa atin, more than what this world can offer. More. Bakit nga ba may more pa? I'm sure that you will all agree with me na ang more ay hindi para sa atin. Not for our own consumption only. Para ito ibigay naman sa iba. Ang ginagawa ni Lord ay binibigyan niya tayo ng life more abundantly para maibigay naman sa iba. You have abundant life, abundant joy, peace, hope, faith, at more pa para sa iba. Ako po ay walang abundance sa kwarta o sasakyan o material things. Meron lang pong sapat na properties sa Luzon, Visayas at Mindanao. But what I consider na life more abundant sa akin ay yung love, joy, peace, hope, and the like. At alam kong kaya meron ako noon ay para i-share sa iba. I have this inner, indescribable joy, peace, hope na overflowing. Praise God. At ito ang mga pwede kong ibahagi sa iba. Hangad naman talaga ng Diyos na meron tayo nito. More love, more joy, more peace, more hope, more strength. Dahil ito yung klase ng buhay na ibinibigay niya sa atin. Masaganang lubos na kaligayahan na matatagpuan lamang kay Hesus Kristo. Masaganang lubos na kapayapaan, masaganang lubos na pag-asa, na kahit na anumang dumating na pagsubok at suliranin sa mundong ibabaw, nakatayo ka pa rin, safe and secured, masaya, mapayapa, dahil nasa pangangalaga tayo ng dakilang pastol at nakay Kristo tayo. Napakaganda po. Ubod ng ganda ang plano ng Diyos sa atin habang tayo ay nabubuhay dito sa planet Earth, sa ating pansamantalang tahanan. Life more abundantly. Yung very satisfied life na wala ka nang hahanapin pa kasi sa presensya at pangangalaga ng Diyos, solve ka na. At kung meron tayong abundance in material things, gustong-gusto rin po niya yan, gustong-gusto rin po ni Lord, hindi KJ si Lord ang more houses and lots, more cars, more bags, more shoes, more alahas, more pampaganda, more savings, more food, more medals, more collections, more kwarta. Sige lang. Just remember that we have more for us to share them. To sum it up, si Lord Jesus po ay naparito para bigyan tayo ng life more abundantly, para mag-enjoy tayo at ng ating kaapu-apuhan. Pero maging daluyan din tayo para ma-experience ng iba ang life more abundantly kay Kristo. Hindi masama ang magkaroon ng more. Gustong-gusto nga ni Lord na meron tayong more. Gamitin lang po para sa ikalulugod niya. Tayo po ay manalangin. Kung ikaw kapatid ay di mo pa na-experience ang life more abundantly at kulang ka sa ligaya, hindi payapa ang isip at damdamin, konti pa lang ang pag-asa. Laliman mo ang relasyon mo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, kinikilala kita bilang Diyos ng aking buhay. Pagharian mo ako simula ngayon. Magpapaalaga ako sa iyo. Ikaw na ang aking pastol at di na ako kailanman magkukulang. Kung ikaw naman kapatid ay nararanasan mo ang life more abundantly, ibahagi ang love na natanggap mo. Maging blessing sa iba. Maramdaman nila ang iyong saya, ang kapayapaan na meron ka kay Kristo. Ang pag-asa na punong-puno sa puso mo ay ipagsabi mo sa iba. Ipanalangin ito. Lord, use me and use me more for your glory. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po sa John 10:10. Ikaw ay naparito para bigyan kami ng buhay na masaganang lubos. Thank you for being a good shepherd to us. Thank you for the good pasture. Thank you for this life more abundantly. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. You want more? Bukas po ulit. Araw-araw may pagpapala dito sa Devotion Hub na
araw-araw na pagpapala. Malapit na pong magtapos or nasa kalahati na po tayo ng taon, June na. I pray that you will have more sa mga susunod na buwan. But most importantly, I pray that you'll have more prayers, more reading of God's Word, more obedience, more of the fruit of the Spirit, more of giving, more of time and effort in serving our greatest God. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us more. Amen.